Hello guys, this is Admiral Fang ng server Ibon 10, no? So kita-kits tayo dito sa game na to, no? So bibigyan ko lang kayo ng isang mabilis na quick guide and tips. So pagdating dito sa summon guys, automatic yan makakuha kayo ng 55, pang 55 na summon is makakuha kayo ng epic avatar. So pinaka the best dyan is meron na tayong libreng 11 summon. So ang hahabulin na lang natin is 44 pieces at ayun ay makikita natin dito sa weekly, monthly. So kanina bumili ako ng 4 na piraso na to. Ang hinabol ko lang dito is yung 44 pieces na to na summon ticket at meron pang diamond. So sobrang sulit na rin talaga. Legit na sulit, no? Tapos dito sa recommended, binili ko tong mga to. Then dito naman, sa mga gusto ko agad mag-progress, and automatic makakuha ng plus 7 rare weapon. Choices yan at kung ano yung gusto mong pilihan ay yung makukuha mo. Ganon din dito. Ayan. 240 pesos lang yun guys, sobrang mura lang din yan. So ito naman sa next market, binili naman natin dito is yung ito, yung celebration package. Kinuha ko kasi ito, akala ko makakuha ako doon ng epic, hindi pala. So ang hinabol ko lang dito is yung temporal feast and gearing sa itong friendship certificate sa itong diamond. Ito na lang din ang hinabol ko dito. Hindi ko na ito tinignan kasi itong summon na to is dito lang yan. Dito mo lang siya magagamit itong sa summon shop. Dito mo siya magagamit sa normal summon. Ang makukuha mo lang dito is yung totally rare. Rare lang ang makukuha mo rito. So dito naman, wala pa ako dito. Hindi ko pa siya nasisimulan mag-summon. Pero dito papunta na ako ng 110. Tapos makakuha na naman ako ng hindi ko sure kung sino ba tong ito pala si anong ito makukuha niya to sa 155 times. So ito nga, pinakamahalaga dito guys is yung number 1, ito sa armor. Kasi set to totally. Naka-plate set ako, meron akong 5 parts na-unlock ko na yung 1000 HP. So totally dapat, hindi ito yung kukunin ko muna. Kasi wala pang idea kung saan ito nakukuha itong mga leather. Yan, wala akong idea kung saan sila nakukuha. Kaya ito napakahalaga na ito yung crate pag nag-level sila ng level 20. Napakahalaga niyan. Tapos ito naman sa mga mage type, sobrang halaga din sa inyo na ito. Kasi sa MP recovery, kada palo, alam ko kada palo o kada patay ng mobs is magre-regen ng 30, 25 pieces yung inyong mana. So wala naman kasing bilihan ng mana dito. So pagdating naman dito sa avatar, make sure na lagi yung titignan yung mga dito, yung sa mga stats nila. Kasi ito kasi yung rare ko almost okay na to kung tutusin. So, kaya lang ang pinalad sa Epic dahil nga to sa 55 sample. So huwag kayong malungkot kasi may combine pa naman. May combine pa naman. Pagka nag-combine ka ng 4 na rare or 5 rare or magkaroon ka ng 6 na rare, pwede ka makakuha ng epic. It's nyo, pwede ka makakuha ng epic avatar. Kaya not bad pa rin. Makakuha at makakuha ka pa rin talaga. So ayun nga. Wala nang may ma-explain sa avatar kasi makikita niyo naman yung mga stats na ito. So dito naman sa ability, make sure na para sa inyo yung kukunin nyo rito or kung anong gusto nyo ilagay. Napakahalaga kasi ng ability. Kaya napakahalaga ng abilities. Ito kasi kinuha ko, bakit ko nga ba kinuha ito? Wala lang, nilagay ko lang siya dyan. Pero ayan, lahat yan nagre-level yan. Na-unlock yan isa-isa. So bahala na kayo kung ano yung gusto nyo kunin. Dito sa class codex, wala pa akong idea dito kung saan ito ginagamit or kung paano ito i-unlock. Kasi yun, nakita naman sa gilid na achieve din yan. Yun. Pag nag-level 600, hindi ko alam kung paano pa sila mag-level sa ngayon. Kaya hindi ko pa siya ma-explain. So ito naman sa mount naman. So ayan, pag nakakuha ka ng mount na to, automatic pwede mo sa enhance yung gear. Napakahalaga yan. Pwede mo silang pataasin yung effects niya. Kasi ito, makukuha naman yung stats dyan. Yung mga stats na ibibigay sa'yo pag napa-level mo siya. So itong akin, nakuha ko ito lang meron siya ngayon. So ngayon. So next naman guys, dito tayo sa Master Codex. Ayan, pa-level nyo yan kasi automatic pag nag-level 2 yan, kung nasaan to, makapunta ka na agad doon, mapapas travel mo na agad yung master. So mahalaga din to kasi may mga achievement yan, makakuha ka rin dyan ng rare avatar. Diyan makukuha may mga rare avatar, itong adventure token, lahat yan may mga may mga rewards yan lahat. So pag nakakuha ka dito, tatlong rare to pag na-achieve mo lahat yan, pag na-unlock mo lahat yan. So sobrang halaga din nito ng Master Codex. Tapusin nyo ha. Tapos ito naman sa item log, dito, ma-unlock naman dito yung mga additional stats nyo, mga attack, ganyan. Kaya napakahalaga na ito. Kumbaga sa Mirror 4 and Nightcrow,
Yung codex kasi pinakamahalaga dyan eh. Walang kwenta kung naka-legend o epic ka kung yung codex mo walang laman. Kayang-kayang patayin ng rare avatar ang mataas ang codex or item logs dito sa Lord 9. Maniwala kayo dyan. Kahit naka plus 10 pa yung kalaban mo, kung wala naman siyang item codex, item logs, wala din kwenta. Mahina pa din. So, kailangan balance. Ito napakahalaga na ito. Sobrang halaga na itong yan, item log na yan. Dito naman sa journal, automatic naman yan. Ma-achieve mo naman lahat yan. Ma-unlock mo yan per act. Lahat yan, ma-unlock siya per act. So, ito naman sa relic. Lahat yan ma-activate yan pag natapos mo yung mga quest na kailangan. Makapa-level mo yan. Ito makukuha mo yan sa itong relic balik tayo dito. Itong ginagamit sa relic is makukuha mo yan dito sa daily mission. Ayan, binibigyan ka ng temporal piece or depende sa iyo kung gusto mong bilhin yung temporal piece. Dito kasi sa lunch avatar, automatic kasi ito pag binili mo to meron ka ng rare. So depende talaga sa iyo. So kung mga tanong ko yung temporal piece na yun. Pinili ako nun eh. Doon sa $23 package, makakuha ko ng 10,000 temporal piece kaya napa-level ko siya. So ito nga naman, sa friendship naman, hindi ko sure kung para saan pa to kasi hindi ko siya hindi ko siya hindi ko pa siya ito ba yung parang parang okay, gets ko na. Pag napa-level 3 mo siya makakuha ng item dito. So, kailangan choice mo kung saan mo i-donate yung friendship certificate. So, kailangan guys, basahin nyo talaga. Hindi pwedeng pindot ka lang ng pindot. Kasi feeling ko nagkamali ako dito. Hindi naman ako totally parang ranger. So, dito naman sa Lindris, ito. Ang sa Lindris naman ay hindi din ako para dito. Feeling ko itong Azam. Ito, ma-unlock nyo pala yan guys, yung Azam. Ito, pagka na-level 5 nyo na siya, parang makukuha nyo ata ito eh. Pagka napa-level 5 nyo na siya. So mali ako dito. Huwag nyo gagayahin to. Dito ako nag-focus. Napa-level 1 ko to nang wala sa oras. So kaya nakakuha ko na itong lamp race na to. So sa craft naman, mostly guys, craft, alam naman natin yan pagdating sa weapon. Kung ano yung requirements dito ay yung kailangan yung kunin para makapag-craft kayo ng item. So craft tayo dito kung kailangan ko to. Kaya lang parang sa rare mount lang ata to eh. Hindi ko sure kung parang sa rare mount lang ba siya. Oo nga, parang sa rare mount lang yata ginagamit yun. So dito naman sa Yumon, wala pa tayong idea kung para saan pa to kasi feeling ko pagka nag-confine ka, pagka gusto mong saan nga ba to? Kanina nakita ko to dito sa incubate. So pag nakakuha ng maraming ganito, pag maraming points yung human mo, so makakapag-craft ka ulit ng madami, no? So check natin kung ano yung makukuha natin dito. So ayan, attack power, range defense, not bad, no? So ito nga yun, alisin natin siya, tapos si Joy, o ito kasi max improvement. Max improvement natin ito si Joy. Ayan. So pwede mo siyang switch, pwede ka magpalit-palit ng human mo kung gusto mo siyang kung gusto mo ng range defense, ayan, gamitin mo siya. Kung gusto mo naman ng melee defense, pwede mo siyang ipalit. So ano pa ba? As ability na-explain ko na, no? So weapon traits, dito naman, make sure yung job nyo, yung alam yung makakatulong sa inyo. Yung makakatulong sa ginagamit mong skill, makakatulong sa ginagamit mong grind. Depende dito, pwede ka naman mag-reset Yan, dyan. Only reset nga ito kung tutuusin. Dito naman sa stats, mostly, nasa yun na yan kung ano ilalagay mo rito. Pwede mo rin naman pag-combine yan. Pwede mo gawin +5, +5, ganun.
Depende sa gusto mong build. So under reset din naman yan, napakamura lang. Totally, sobrang mura lang ng reset sa 100,000. So ayun nga guys, ito na yung tip na bibigay ko sa inyo. Huwag kayong bibili ng account ha. Tandaan nyo, huwag kayong bibili ng Epic kasi sure makakakuha kayo ng Epic dyan. Kailangan nyo lang talaga ng time, goal, or grind talaga ng sobra para makakuha kayo ng Epic. Unang-una guys, NFT tong game na to. Kikita kayo dito sa laro na to. Soon, malapit na. Malapit na nilang ito, yung NFT exchange market. Totally wala pa kasi siya, not available pa siya. Palagay coming soon. Dito yung mga trading system na mga item, example, mga epic, legendary item. Baka nga magkaroon din dito ng epic character na pwede nyo bilhin via NFT. So ayan, stay put lang kayo dito. Makakakuha naman kayo panigurado. So ayan guys, kita-kits tayo dito sa server 10, Ibone. So PM nyo lang ako dito pag may mga tanong kayo, chat nyo lang ako. So tatanungin natin, feel free to question naman sa atin guys. No? So ayan, balik tayo dito sa quest natin. Tingnan natin kung kaya na. Kanina kasi medyo makunat yung kalaban. Nakuunatan ako. Pero ngayon medyo madali na siya. Kasi nga, ang laki ng tulong din ng Epic Avatar. So kung mag-critical, kanina nag-critical ng 132 eh. So level 46 na, medyo mahirap na yung kalaban dito. Medyo advanced na yung quest ko. So ayan. Ano pa ba? Dito naman, pagdating dito sa dungeon, kailangan mag 30,000 power ka muna bago makapasok. At dito naman din sa Spark of Trial, may requirements din yan ng battle power mo para makapasok ka dito at makuha mo yung mga by floor. So ayan, so kita-kits tayo dito guys. Congrats sa inyo dahil naglaro kayo na itong Lord 9. So sana mag-enjoy kayo sa game na to. Sobrang napakalayo na ito sa Rasalas at Mir 4 at iba pang game. Kasi ito, pagka naumay ka sa character mo, naumay ka sa assassin, pwede kang mag-switch ng account, pwede kang mag-switch ng character. Any character na gusto mo, pwede kang magpalit. So, for sure, maraming ma-addict dito sa game na to. So, kita-kits tayo dito guys. This is Fam again ng Admiral PH Guild. So, still recruiting pa rin kami ng member. So, PM nyo ako kung gusto nyo sumali sa guild namin. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga.